So for today's session is magtatato po tayo ng Polynesian na armband. Then pinapakita ko po sa inyo kung paano yung technique, kung paano gawin ang perfect alignment, lalong-lalo na sa paikot, no, sa wrap around, dahil ang hirap gawin nun, lalong-lalo na pag freehand. Kailangan pantay mula forearm hanggang pailalim, paikot. Ayan. So ang pinaka-technique na ginagawa ko dyan is rubber band. So may kanya-kanya po tayong technique, lalo na sa mga iba't ibang artist, no? May kanya-kanyang technique kung paano gawin. Ang sa akin kasi is rubber band po ang ginagamit ko, then tsaka ko siya lilinyahan. Para yun yung magiging baseline ko, lalong-lalo na po kung stencil ang gagamitin. So ayan mga katinta, kasalukuyan ko na pong ginagawa yung kanyang tattoos. Design po ni client yan, minodify na lang natin ng konti para hindi naman kopya-kopya dahil kinuha lang niya sa Google, no? So much better kung lalo na pag may nagpapagawa sa inyo, gawan nyo ng twist or ibahin nyo ng konti yung design para kahit papano is parang original concept nyo pa rin. Pag kinopya nyo lang kay Google, panigurado marami kayong kaparehas na tattoos. Ayan. So, yun yung isang tip nga pala sa mga newbie na artist, no? Huwag kayong mag-base lang sa Google. Huwag kayong mag-copy-paste, kumuha sa Google ng design, then yun na yung gagawin ninyo. So, lagyan nyo lang ng konting flair or i-revise nyo lang ng konti para kahit papano is parang original pa rin. 'Di ba? So, para walang kaparehos. So yun po yung ginagawa ko all throughout my tattoo career. Pag may nagpapagawa sa akin ng design or galing sa Google, inaayos natin ng konti. Iniiba lang natin ng konti para may originality pa rin kahit papano. So sa part na to is pasimula na tayo sa baba. Gaya nga na sinabi ko ng mga previous vlogs ko, pag nagtatattoo kasi ako, is sinisimulan ko from bottom to up. So, mas maganda yung ganong estilo mga katinta para yung stencil mo or yung freehand design mo hindi mabubura. Dahil syempre kailangan niya ng punas after mong linyahan or after ka mag-fill up is kailangan mong punasan. So, yan. Sinisimulan ko mula pababa, pataas. Yan. So, una sa may forearm muna and then tatapusin ko lahat ng design na yon and then magmumove tayo sa bandang likod hanggang sa matapos. Ayan. So, ganun po yung style na ginagawa ko para mas organized, no? At hindi agad-agad mabura yung stencil habang pinupunasan natin yung ink na excess. So, yun mga katinta, enjoy watching my video. Hopefully, may nakuha kayong idea, lalong-lalo na po sa mga subscribers natin na tattoo artist din, na nagsisimula pa lang. So, yun po yung mga